Magandang umaga po, 'no. Bago ako matulog, may short vlog lang. Ito ay patungkol sa updates, patungkol sa impeachment, na reklamo na sinampa laban kay Sara Duterte. At ang ating pag-usapan ngayon ay, mukhang sa assessment ko ay dadaan sa butas ng karayom itong impeachment na ito. Kung hindi, nagdedelikado pa nga itong madi-dismiss. Ako po bagong lahat, si Toto Bonyog Kausing, doktor na, engineer pa. Natanggalan lamang ng lisensya pagkaabogado ng Supreme Court ng dahil sa pagkipaglaban sa korupsyon. Minsan nag-post ako sa aking Facebook page ng reklamong pandarambong laban pa sa dating congressman namin na si Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez diyan sa 2nd District ng South Cotabato. At ang kaso ko sa kanya ay kasabwat niya rito yung kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Villaruel. At kasabwat din nila dyan yung director, regional director ng Region 12 DSWD na si Director Zoraida Tanggol Taha. At kasama dyan sa kinasuhan si uh, Ruhaifa Kalandaban na accountant ng DSWD Region 12. Kasama rin dyan yung Bids and Awards Committee officials ng DSWD Region 12 na pinangungunahan noon ni Jakia Ilaw, si kanyang assistant na si Emerita Q. Dizon at kanyang reserve assistant o alternate member na si Muhammad Faiz Zarip. Ang kaso ko sa kanila ay inoverprice po nila ng mahigit 200 pesos ang bawat pakete ng pagkain na sinusupply doon sa mga Maranao doon sa panahon ng Marawi Siege. So, ang in-order ng pamahalaan ay 1,143,120 packs. So kung piso pa lang, milyonaryo ka na. Kita mo. Pero in-overprice nila 200 pesos. So ang aking ebidensya na may overprice is yung kanilang resibo na binigay sa DSWD na 515 pesos ng 40 centavos ang presyo ng isang pakete. At yung resibo nila na binigay sa akin na the same store na for the same goods, pareha katulad ng goods ay 270 pesos at 50 centavos lamang. So, padagdagan mo 40 pesos na tuyo, magiging ano lang, 318, no? 310 pesos lang dapat. So, ngayon, kung i-multiply mo sa mahigit 1 million, 226 million ang nakwentada ko na binulsa nila. So, yan po. Kaya, nung pinost ko sa Facebook ang aking reklamong plunder, sabi ng Supreme Court ay mali ko daw yun. O sige na, mali na. Pero yun ang dahil doon ay na tanggalan ako ng lisensya alang-alang sa pagkipaglaban para sa bayan natin, mabawi lang yung perang yun. Mas malaki pa sa pera ni Sara Duterte na kinuha, na 125 million, yung kinuha ni congressman, tsaka mga kapatid niya, tsaka mga kasamahan niya. Okay? So, dito na tayo ngayon. So, ngayon, ang pag-usapan natin po, muna ako po pala si Toto Kausing Bunyog Kausing, programa natin sa katotohanan. At ang ating pag-usapan sa ngayon kung anong totoo na nangyari sa impeachment. Okay. Kahapon, nagsampa ng reklamong petisyon, ang tawagin, petisyon sa Supreme Court laban sa impeachment na sinampa ng House of Representatives. Kung saan pinirmahan ito ng una, 215 na congressmen at humabol ng 25, so naging 240 congressmen ang pumirma. Yan po ang challenge nila. Maliban dyan, may nauna pa dyan, may nagsampa na ng petition na mandamos para hiningi sa Supreme Court na utusan ang Supreme Court ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial. At may petition din ang grupo ni Attorney Israelito Turion na mga pro-Kibuloy, pro-Sara at hiningi nila na ibasura, ipatigil ang impeachment dahil nga ayon sa kanilang argumento, unconstitutional o labag sa Constitution ang impeachment, ang hinanda ng House of Representatives. Ang kanilang ground doon ay iba kaysa ground na ginamit ni Sara. Bago ko isabihin ko anong ground, nahalata ko po, lahat po kasi ito namang impeachment, diniscuss ko po sa aking live. Mukhang nakikinig sa akin si Sara Duterte
si Digong Duterte, mga abogado ni Duterte. Ang ibang mga abogado ni Duterte ay professor ko pa sa College of Law ko dati sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, no? Si Attorney Salazar, kasama ni Attorney Fortun, saka Attorney Narvasa. So yan sila ang lead counsels ni Sara Duterte sa kasong impeachment na ito. So ngayon, ang argumento nila po ay pang-apat na reklamo na ito. Okay, all right. O pang-apat na nga na reklamo. So, nakalagay po sa ating konstitusyon sa Article 10, Article 11 sa Section 3, Paragraph 4 na dapat magsampa ng impeachment ay dapat aksyonan kaagad ng ng Senado. Pero nakalagay din na isang beses lang kumaso sa isang taon na isang impeachment na reklamo. So ngayon dito sila namili sa isang beses lang na kumaso. Narinig nilang aking analysis. Sinabi ko, ang unang sinampa na reklamo ay December 2. So kung December 2 ang unang nireklamo, ayon po sa konstitusyon, nag-uutos ito na pagkatanggap ng reklamo ay kaagad i-kalendaryo na pag-usapan ng plenaryo ng House of Representatives. At sa 10 araw na yan, at pagkatapos makalendaryo, ipasa kaagad sa loob ng 3 araw mula sa pagkakalendaryo sa Committee on Justice. So kung ipinasa sa Committee on Justice, ay kasunod doon maghihiring ang Committee on Justice. So isipin natin yung unang complaint December 2 sinampa. So dapat December 12, ano bang December 12 kung hindi siya holiday? Tingnan natin. December 12. December 10 kasi birthday ko eh. Ito sa December tayo. So December 2 nasampa, Lunes na araw. So plus 10, December 12, Huwebes na araw. So dapat December 12 ay naikalendaryo na. So nung kinalendaryo sa August 12, in 3 days i-refer or December 16 na ando na dapat sa office ng Justice Committee. Ang problema hindi ginawa. Nakabangko lang. Nung tinanggap ng Secretary General ng House of Representatives, nakatinggal lang sa opisina ni Secgen Reginald Velasco. Ngayon, December 4, nagsampa ng pangalawang impeachment complaint. So, ang pangalawang impeachment complaint ay December 4. So, plus 10, dapat December 14 na nataon sa Sabado. So, dapat December 16 ay nakalendaryo na nila. At plus 3, so December 19, at dapat na ibigay na sa Committee on Justice, yung pangalawa. Yung pangatlo, December 19, final, dapat plus 10, December 29, which happened to be Sunday. So December 30 happened to be Rizal Day. Hindi pwede. So December 31. So December 31, dapat i-refer nila sa Justice Committee. Lahat po na tatlo ay wala. So ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ko sa aking analysis, kung hindi nila naibigay, kung ako si Sara, i-invoke ko ito na labag na sa batas ang pang-apat na, actually labag na sa batas yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment complaint. Kasi nilabag na po ang tinatawag na one impeachment complaint sa kada taon. Isa lang ang pwedeng maisampa. So ngayon, kung isa lang pwedeng maisampa, yung tanging December 2 lamang ang pwede ma-honor. So ngayon, sa resolution ng House of Representatives nung pinasa nilang fourth impeachment complaint ay inarchive nila yung tatlo. So ano nga yung resulta nito? Sinabi ko sa analysis ko, nakinig na ito mga abogado ni Sara. Sa akin, sinabi ko, naku, delikado ma-dismiss ang kaso, mabasura ang impeachment. Dahil nga nalabag na sa one impeachment in 1 year rule. Sa isang taon, isang impeachment lang ang pwede mo isampa. Apat. Ang una lang ang pwede matanggap. So ngayon, ang problema sa una, hindi nila inaksyonan. May karapatan na si Sara doon na aksyonan nila. Malay mo, baka mahina pa yung reklamo na number 1, complaint. Kung mahina, may karapatan si Sara na iyon lang dapat harapin niya. Hindi yung pangalawa, pangatlo, pangapat. So iyan na po ang resulta ngayon. Ibig sabihin, sino masisisi natin ito? Si Sara. Natural si Sara ay maghanap siya ng argumento. Nakakita siya ng argumento. So kasalanan ko ba yun kung nag-analyze ako na nakikinig sila? Hindi ko kasalanan nyo kasi ako ina-analyze ko lang at obligasyon ko sa mga tao
na ipaalam kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating pamahalaan. Yun, nakita ko. Yun din ang ginamit ngayon ni Sara na pinirmahan niya kung saan ang one of his lawyers, si Digong Duterte, ang kanyang isa sa abogado. Yun po nakita niya. Kaya nakikita ko, delikado po. So, that remains to be seen, but that is a very powerful argument. I submit. Napaka-powerful ng argumento na yan. Mawawasak po kasi ang sinampa nila na kaso yung pang-apat. Dapat yung pangalawang sinampa nila. So, nagkaroon ngayon ng problema. Sa hindi nila pagsunod sa utos ng konstitusyon na 10 araw dapat kalendaryo ay dead na in the water. Sa hindi pagsunod na dapat 3 days after the calendar ay ibigay sa Committee on Justice, dead in the calendar na. Yan lang po. Ganun na po kasimple. Ngayon, nadagdagan pa niyan, ito ipresenta ko, basahin natin yung sandali yung reklamo ni Sara Duterte. At least in-explain ko na sa inyo kung anong ibig sabihin. So ito, ang reklamo ni Sara Duterte. Sabi niya, ito yung reklamo niya, kung nakita ninyo. Yan ang reklamo niya. Tapos basahin natin. Ngayon, the respondents in the petition are the House of Representatives, represented by Martin Romualdez, at saka Senate, represented by President Chis Escudero, and House Secretary Reginald Velasco. The petition seeks judicial intervention from the High Court to uphold the due process and raises legal and questionable concerns. So, sinabi na dapat ay hindi natanggapin ang pang-apat na reklamo. Ang pwede lang tanggapin ay yung pangunang reklamo. So, the Vice President's camp argues itong argumento nila. The House committed grave abuse of discretion when it deliberately froze. Hindi nila inaksyonan yung unang 3 impeachment complaint. So, ang base sa kanila ay due process violation ang ginawa nila. At saka pang-apat ay hindi na pwede isampa sapagkat dapat isa doon sa una ang dapat sinampa. At dahil una na sampa na, hindi na pwede magsampa ng pang-apat. So there were 3 prior complaints that were filed on December 2, December 4, and December 19. Shortly after, there were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmitting to the Speaker, but they never did. And then, sinadya nila na hindi binigay. So dito, sino ang may kasalanan? Hindi natin tuloy maparusahan ang mga may kasalanan sa ating bayan sapagkat itong congressman natin ay pera na sa isip. Pagkaperahan ang iniisip. So, parang pagkaperahan, ginagawa nila basketball at feeling nila magaling sila na madadali na si Sara. So, ang issue ngayon, hindi na tungkol doon kung pwede pa bang tumawid sa next kongreso ang impeachment, kundi dito palang bagsak na. Ngayon, ang issue naman sa next kongreso ay hati pa ang mga legal minds dyan. So, delikado rin yan, kumuhati. So, next is, kapariho ang ideya ni former Justice Conchita Carpio Morales at saka si Antonio Carpio na hindi pwede magkaroon ng session sa recess. Hindi pwede magkaroon ng impeachment sa recess. Maliban na lamang kung tatawag sila ng special session, magpatawag si Bongbong Marcos ng special session. Pero ang special session para sa pagsagawa ng batas. At kung nandoon ang mga senador sa pagsagawa ng batas, ay pwede na rin lang samantalahin pag-usapan yung impeachment. Ganun lamang sana ang ruta. Kaya lang, ang problema, pakinggan natin si Justice former Justice Carpio, Conchita Carpio Morales, isa sa magaling ni Justice din ito. Pakinggan natin siya. So yan sinabi niya. Justice Carpio Morales, your thoughts? The Senate is in recess with respect to its legislative functions. Impeachment is not a legislative function of Congress.
the impeachment provisions fall under the accountability provisions of the Supreme Court and not under the legislative department provisions of the Supreme Court. So, given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. Yan very clear. Sa kanyang opinion, hindi magkaroon na sa special during recess na magkaroon ng impeachment. Pwede lang sa special sessions pagsagawa ng batas. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. Oo. Pwede tawag ng special session pero kailangan urgent matters. Ano bang urgent matters? Wala naman urgent matters na gagawing batas kaya patay tayo. Pero pwede na gawing urgent matters yung sinasuggest ni Antonio Carpio, Justice Carpio. Yung baguhin nila yung budget na 2025, pwede maging urgent yun. Kaya hindi nila gagawin. Kaya hindi naman papatawag si Bongbong Marcos ng special session kasi lalabas na interesado siya sa pagtanggal kay Sara Duterte. At magiging kontra ngayon sa kanyang sinasabi na no impeachment at sinasabi niya na wala siya pakialam doon. Kung palabas na siya ng utos, ibig sabihin nakikialam siya. Pakinggan natin tuloy-tuloy si Conchita Carpio Morales. And given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Thank you. Thank you. Period. Kitams? Yan. Dadaan sa may tinding karayom, butas ng karayom. So, yan pong matinding opinion. Ang kanyang basihan po ay simple lang. Simple lang basihan niya. Ang simpleng basihan niya dahil po hindi naman niya legislative work at hindi pwede maisama sa special sessions. So, yan. So, ito naman, pa-complicate. Ano naman nagsalita si Jinggoy? Sabi ni Jesus Cordero, hindi sila magpapatuloy ng impeachment sa tapusan na daw ng SONA. Ito naman si Jinggoy. Hanapin natin si Jinggoy. Pakinggan natin si Jinggoy. Siyempre si Jinggoy isang senador eh. Kung ayaw niya, malaking siya. Malaking impluwensya siya doon sa Senado. Dalawa niya sila ni Cheese ang sasalita. Pakinggan natin si Jinggoy. And accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po ang ipagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po ang ipagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Impeachment is a political process, not a judicial one.
Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na pagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang So, yan. At least, yan sinabi ni Jinggoy. Ngayon, nais kong i-recall yung aking binlag noong araw. At ipapakita ko rito po ang aking binlag noong araw. Ito, ano ko, i-share ko. Yan po yung aking na-vlog noon. So, ayun, ito. Mga kababayan, magandang umaga po. At ngayon po ay alauna 38 na po. At ang ating pag-usapan po ay kukunti lang. Mag-vlog lang tayo ng kukunti. At ako ay medyo medyo maayos na panahon. At ako ay gusto ko na matulog pero mas pinabuti ko na bibigyan ng isang mas magandang pagpapaalam sa mga tao kung ano dapat ang bantayan sa ngayong eleksyon sa 2025. Higit pa ito sa eleksyon ko na kung saan tumatakbo ako sa pagkasenador pero hanggang ngayon bitin-bitin ba. Higit sa lahat po ay itong bigyan natin ng pansin sapagkat po naman ay ang kinabukasan ng bayan ay nagsisimula po sa eleksyon. Kung sino ang halal natin pagkatapos ng eleksyon ay yan po sila ang magsasabi kung anong maging kinabukasan natin. Nag-ibig sabihin naman po na kung ang mahalal ninyo ay puro mga korap, wala tayong ibang makikita kundi corruption na rin ang ating makikita sa ating kinabukasan. Kung maiboto nyo uli ang mga kurakot sa ating eleksyon na ito, ay sigurado ako na lagi na lang kurakotan ang sistema ng bayan natin. Kung makapili po kayo puro ayuda, sigurado kayo na puro ayuda ang sistema ng ng sistema sa buhay natin sa Pilipinas. Saan magpipili niyo? Puro ayuda? Well, nasa inyo po yun, pero kailangan ay pipilitin ko na kayo na sasabihin sa inyo na kailangan po higit sa lahat ay bantayan ang boto natin na kung anong boto ng bawat isa, bawat mga tao sa bawat probinsya at lahat tayo ay dapat nabibilang. Yan po ang mas importante sa lahat. Paano gagawin? Paano masisiguro yun? Gayon sa kabila ng lahat po ang may agam-agam na hindi maging totoo yung halalan natin. Magandang umaga, Unibert, no? Magandang aga, Alex Ulin. At bakit ko naman nasasabi po na hindi magiging maganda, hindi tayo makasiguro sa pagdating ng eleksyon? Kasi po ganito. Ilang halalan na ba meron tayo sa ilalim ng computer system? Maraming halalan na po ang nangyari. Simula tayo ng 2010. Noong 2010 po ay naging abogado ako ng isa sa tumatakbong mayor sa Cabiao, Nueva Ecija. Pagkatapos sa nangyari po sa Cabiao, Nueva Ecija, ay natapos po yun. Hindi na ako magbanggit ng pangalan, kundi magitin ko lang pangyayari. Natapos ang halalan.
ay nanalo po ang isang tao at natalo yung isang tao. Ang natalo doon, client ko. Natalo sa halalan. Ngayon, sabi ng client ko, Attorney, ano ang dapat nating gawin? Kasi natalo ako 1,000 plus votes. Kabyaw yung pinag-usapan natin. Kabyaw, Nueva Ecija katabi ng Arayat sa Pampanga yan. Sa kabila, katabi ay San Antonio. Tapos kabila ay papunta ka doon sa San Leonardo, papunta ka sa Gapan, bago ka makarating sa pakaliwa, papunta sa Cabanatuan City. At kung pakanan ka, papunta ka sa San Miguel, Bulacan. Yan po yung mga ruta dyan. Pero importante dito, anong gagawin? Sabi ni Mayor, hindi ako maniwala, attorney naman na matalo ako. Okay, sabi ko, kung hindi ka naniwala na matalo ka, isa lamang po ang inyong pwedeng gagawin. Bago ang lahat, nais ko muna pakilala sarili ko. Ako po si Engineer Dr. Toto Kausing. At ito pong ating podcast kung minsan Anyway, tawagin ito eh. Ay, tigil ko na muna, nagkamali ang topic, off topic na tuloy. Pero anyway, ang topic lang yan is, akala ko iyon yung video na pinakita ko, na kung saan ako nag-live, na kung saan ay inanalyze ko na matatalo ang impeachment laban kay Sara. Sapagkat na-violate po ang one impeachment in 1 year rule. Isang impeachment lang ang pwedeng isampa sa isang taon. Ang kanila pang-apat. So with that, tapos na ang laban. Yan ang matinding argumento. Dahil kung paano lang ma-overcome yan, that remains to be seen. And I do not believe that they can find any relief from the circumstances that happened. First, there was that impeachment that was filed on December 4. The Constitution says that it must be acted upon in 10 days. It must be calendared in the session of the Congress. And during the calendar meeting, it shall be referred to the Commission on Justice, a Committee on Justice rather, in 3 days. And then, they did that act. They did not do so. Therefore, ano nangyari? May karapatan si Sara na i-insist yun. Bakit hindi nyo inaksyonan? Therefore, pag hindi nyo inaksyonan, which means that it was considered as an impeachment per se, but you only throw it into the cabinet. Tinabi mo lang, in-archive nyo lang. Yun dapat ang pwedeng isampa lang kay Sara. Dapat na hindi nyo sinampa yun. At iba ang sinampa nyo yung pang-apat. Dead in the water. You violated Section 3, Paragraph 5 of Article 11 of the 1987 Constitution that says that only one impeachment complaint can be filed against any impeachable officer in 1 year. So, sa loob ng 1 year, una, December 2, 2024. Ang pangalawa, December 4, 2024. Ang pangatlo, December 19, 2024. Ang pang-apat, February 5, 2025. Labag na sa batas. Kaya yan pong argumento, napakatindi ng argumento. Sinabi ko na noon pa, sa tingin ko lang, baka nakarinig si Duterte sa aking vlog, kaya ginamit nila ang argumento. Well, that's it. Hanggang dyan lang po tayo at magandang umaga po sa lahat. Let us just pray na mapagbigyan, matuloy-tuloy ang hianggan, ang impeachment kahit sa sunod na taon na magsimula, okay lang sa akin. Walang problema. Pero mas maganda sana ngayon para magkaalam-alaman na. Okay, with that, I do pray for God's glory. At pray kung Psalm 91 na sinasabi ni Joby Espinido na isang pulis na magiting na those who dwell in the house of the Lord shall be protected by the shadows of the Most High. O yun, hanggang dyan lang muna po ako.